Madalas nating sabihin na may kalayaan tayo. Free to speak, free to express, yung sasabihin mo yung naramdaman mo. Ibabahagi mo yung pinagdadaanan mo. Pero may mga pagkakataon na parang komplikado ang tinatawag na kalayaan. Parang may kasamang bigat. Kasi minsan, ang pagkasalita ay hindi nagdadala ng kapayapaan. Sometimes, it brings more weight. May mga season na ang bigat ng burden. Tapos kapag ibinahagi mo pa sa mga mahal mo sa buhay, mas dadami ang mag-aalala. Kasi totoo naman talaga yung concern nila. Totoo yung pagmamahal nila. But then again, their anxiety can become another layer we must manage. Kaya mapapatanong ka talaga, kalayaan pa ba ang pagsasabi kung mas nagpapabigat? Sabi sa 1 Peter 5 verse 7, cast all your anxiety on Him because He cares for you. Ipagkatiwala daw natin ang ating mga alalahanin sa Kanya sapagkat ang Diyos ay nagmamalasakit sa atin. Hindi sinabing ipapasan mo sa lahat ng tao sa paligid mo. There is a sacred space between the soul and God, a place where explanations are not required. Yun bang hindi kailangan detalyado, hindi kailangan perpekto ang pagpapaliwanag? Yun bang hindi mo kailangan maghagilap ng mga tamang salita? Sapagkat alam mo na naiintindihan ng Diyos kahit hindi buo ang panalangin at kahit hindi mo na ito masambit at ito ay tahimik na pumapatak lamang. Maging si Jesus ay nagpakita nito. Sa Gospel of Matthew chapter 26 sa Garden ng Gethsemane, isinama niya ang kanyang mga alagad. Pero hanggang dun lang, lumayo siya ng konti at dun siya nanalangin. Mag-isa lamang siya sa gitna ng matinding lungkot at bigat. At isinuko niya ang lahat sa Diyos Ama. May mga laban sa buhay na nakikita ng iba. At may mga laban na sa tahimik na pagsuko sa Diyos lang na ipapanalo. At minsan, ang tahimik na pagsuko ay hindi nangyayari sa isang tahimik na kwarto o kaya sa mga tahimik na oras. Minsan, nasa gitna ka ng maraming tao, nasa trabaho ka, nasa pamilya ka, meetings, gatherings, in daily noise. At nakangiti ka dun, functioning, normal ka, present ka. Pero sa loob-loob mo, parang kayo lang ng Diyos. Sa gitna ng ingay, may tahimik kang panalangin. Sa gitna ng masayang usapan, bulong ng puso mo, Lord, tulungan mo ako. And in the middle of responsibilities, you are silently surrendering. Silence is not always suppression. Sometimes, choosing not to speak is not about fear. It is about protecting peace. Pinili mo talaga ang kapayapaan. And it is stewardship. Hindi lahat ng pinagdadaanan mo ay kailangang ipasa talaga sa iba. May mga pagsubok na assignment lang sa iyo at sa Diyos. Mga paghuhubog na ikaw at ang Diyos lang ang dapat makaalam. Sabi sa Book of Psalms 34 verse 18, the Lord is close to the broken-hearted. Ang sabi dun, close, malapit, hindi malayo. Hindi naghihintay ng mahabang explanation, just close. Freedom is not always loud. Sometimes it is carrying a weight no one sees and still choosing faith. Sometimes it is trusting that God understands what you cannot share. Pinili mo magtiwala sa Diyos kahit walang may alam ng bigat na dinadala mo. Yes, we are free to express ourselves, pero free din tayo to discern, to decide kung kailan mananahimik. We are free to choose peace, free to guard the hearts of those we love. Free to surrender our burdens to a God who does not panic. Oo, isuko ang lahat sa Diyos na hindi natataranta. Hindi siya nag-overthink. Hindi siya napapagod sa pakikinig.
freedom isn't always free. Sometimes it demands openness in pain. Yung bang kailangan mo ring tanggapin na hindi ka maintindihan. And perhaps the deepest freedom of all is knowing that even in silence, ay parang kahit tibok na lang ng puso mong naririnig mo, God hears. Ang tahimik na pagdadala ng problema ay hindi nangangahulugang isinara mo ang sarili mo sa lahat ng tao. It is a silent battle fought in faith, in prayer with God, dahil nagtitiwala tayo na nakikita niya ang hindi nakikita ng iba. Nagagabayan niya tayo kahit wala ng salita at laging sapat ang lakas na binibigay niya sa ating dinadala. Hindi mo kailangan idamay ang iba para patunayan na nasasaktan ka. Dahil may mga sugat na hindi na para ipakita pa, kundi para ipagdasal. At hindi lahat na nagmamahal sa iyo ay kailangan magdugo kasama mo. Kaya't kapag may dalahin ka, piliin mo kung saan mo ilalapag ang bigat. Doon, sa paanan ng Diyos. God sees our hidden tears, He knows our burden, and in His time, He heals, making it all the more beautiful.